Monica POV. Hindi ko alam kung may niketiting na karapatan ba akong magselos, o mang-question. Naiinis ako sa sarili ko, dahil sa nararamdaman kong ito. Pagtapos ng dinner ay nagpaalam na kami. Ihahatid ako ni Darius sa Laie. I've been staying at our hotel for a while now, at tuwing weekends lamang nasa mansyon, pero mas madalas pa yata akong mapadpad sa rancho ng mga Escudero, dahil dumaraan kami roon ni na Hazel pagtapos ng klase namin. Kung minsan naman ay ako lang. Bye, Tita Michelle. Salamat po sa masarap na dinner. It's been a long time, simula nang may mga kasabay akong kumain sa hapag, sincere kong sabi at niyakap si Tita Michelle. Tito, salamat po. Paalam ko rin kay Tito Dante, na tumango, at hinatid na kami ng mag-asawa hanggang entrada ng bahay. Take care of her, Darius, sabi ni Tito Dante. Darius just nodded. Ngumiti ulit ako sa mag-asawa, at kumaway na sa amin si Tita Michelle. Paglapit ko kay Darius na naghihintay, nagtama ang paningin namin, at pinagbuksan niya ako sa half-door na pinto ng Jeep Wrangler. Saglit lang iyon, dahil iniwas ko agad ang tingin ko, at pumasok na sa loob. Malalim siyang napahinga sa inaakto ko. Pagsakay ay agad akong humalukip-kap. Narinig ko pa ang kanyang pagpapalam, bago tuluyan ng umikot paakay sa driver's seat. Noong magsimulang umalis ang sasakyan palabas sa kanilang lupain, naramdaman ko ang pagbilang sa akin ni Darius. Humalukip-kap ako sa aking seat, at tumingin sa madilim na labas. Parang katulad ng sistema ko, sa tuwing naaalala ang naging diskusyon kanina, madilim din. And is this not new? Na may nagugustuhan si Tita Michelle para kay Darius. Kung ganoon, bakit hindi niya man lang naibahagi sa akin? Is it really that unimportant for him? O baka talagang wala naman siyang balak na seryosohin ako, kaya wala siyang pakialam kung malaman ko o hindi? Monica, marahang tawag ni Darius. Hindi ako sumagot. Hindi ko siya tiningnan, at malamig ang tingin ko sa labas. So, this is what jealousy feels like, ha? Pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga. Naramdaman ko ang kamay ni Darius sa kamay ko, pero binawi ko iyon. He bit his lip at nakita ko ang pagtitig niya sakin. Hindi mo naman sinabi na ikakasal ka na pala. The word sarcastically rolled out of my tongue. Humugot si Darius ng malalim na paghinga. What are you saying, Monica? I'm not. Ganoon din iyon, Darius. Kilala ko ang pamilya niyo. I know how this one works. Una, magugustuhan ni Tita Michelle ang babaeng iyon. Hindi utol si Tito, at dahil wala ka rin namang pinapakilala, ay itutulak kanila sa babae na iyon, until you fall in love with her, at magpakasal kayong dalawa. Napailing-iling si Darius. Lalo akong nakaramdam ng matinding iritasyon, nang makita ko na kinakagat niya ang labi, para pigilan ang pagngiti. Natutuwa pa ang buwisit na ito. God, Darius, huwag mo akong ngitian, dahil hindi ako natutuwa. Matalim na sabi ko at tinulak ko ang kamay niya palayo. Hindi pa ako magpapakasal, Monica, sambit niya. Hindi ako naniniwala. Knowing him, he's the pride of his parents. Wala pa siyang nasusuwi, sa lahat ng expectation sa kanya ng pamilya nila, at maging ng buong angkan. Siya lang naman ang hindi sakit sa ulo sa kanilang magpipinsan, so it will be hard for him, na taliwasan ang gusto ng mga magulang niya. Sa ngayon, but sooner than later, they'll eventually force you to marry that girl. Humalukip-kap ako lalo, ang hapdi ng dibdib ko, dahil sa sobrang sama ng loob ko. They only see me as Darius's younger sister, and nothing more. Naiinis ako dahil wala rin naman akong magagawa. It's not yet the right time for me to get married. Hindi ko pa siya pwedeng pakasalan, at naiiyak ako sa isipin na iyon. Bakit hindi na lang bumilis ang oras? I want to graduate, I want to take over the hotel completely, and maybe then, they will see me the way I want. Hindi ko na kinausap pa si Darius sa buong biyahe. Kadalasan naman ay nakakatulog pa ako, kapag ganitong nasa biyahe kami, at nagmamaneho siya pero ngayon, dahil sa matinding sama ng loob, ay nanatili lang ako sa pagiging tahimik. Namalayan ko na lang nasa Laie na kami, at painto na ang sasakyan sa tapat ng hotel. Sinubukan niya pa ring kausapin ako, but I refused.
Naiinis ako na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko ay apektadong-apektado ako sa mga sinabi ni Tita Michelle. Monica, tawag ni Darius, nang hindi ko pa rin siya kausapin. Handa na akong bumaba sa sasakyan niya, nang pigilan niya ang pulsuhan ko. Kalmado ang tingin niya, at hinuhuli ang mga mata ko. Mag-usap tayo. Sa susunod na tayo mag-usap, Darius. I'm tired, sabi ko at hindi na hinintay pang pagbuksan niya ako ng pinto. Gabi na at mangilan-ngilan na lang ang tao rito sa labas ng hotel. Bakit sa susunod? Let's talk right now, marlang sabi ni Darius. Bago pa ako makababa, ay pinaandar ulit ang sasakyan patungo sa parking lot. Darius, senggal ko at napakapit sa dashboard, dahil muntik na akong malaglag. Hinawakan niya ako agad at pinaharurot yung sasakyan niya, na mukhang walang balak na umuwi pabalik. Nanlaki ang mga mata ko. Siya pa mismo ang nagsama sakin patungo sa lobby. Darius, saan ka pupunta? You're going to sleep here. Tanong ko, dahil mukhang hindi siya nagbibiro. No, we'll talk, sagot ni Darius at binalingan ako. Tiningnan ko siya ng may pagbibintang. Sa hotel suite ko. He licks his lower lip, at kalmado akong tiningnan, ayaw mo. Natahimik ako. Tinaliman ko siya ng tingin, pero dahil mukhang seryoso talaga siya roon, ay hindi ko maiwasang mapalunok. I'll check in at a different room, then, sabi ni Darius, at nilabas ang kanyang wallet. Hindi talaga siya nagbibiro. Sa huli, doon pa rin siya tumuloy sa hotel suite ko. But that doesn't mean, na hindi na ako naiinis sa nangyari. Ramdam ko pa rin ang sama ng loob ko. Sino ba namang hindi, kung harap-harapan mong naririnig ang mga magulang ng taong nagugustuhan mo, na may nagugustuhan na silang iba para sa anak nila. Napasimangot na naman ako. I bit my lip when bitterness ran down my throat. Monica, I'm serious, let's talk, sabi agad ni Darius, pagpasok namin. Pinatuloy lang kita, dahil gabi na rin, but that doesn't mean I want to talk to you, Darius. Mabuti pang bukas na lang. Mag-iisip muna ako, sabi ko at naupo sa kama. I removed my clothes, at kinuha ang satin night dress ko. He sat her down on the couch, nakasunod ang tingin sakin. I don't want to do it tomorrow, Monica. Let's talk before you sleep. I heaved a sigh, at pigil na pigil ko talaga na sunjitan siya. Gosh, ngayon ko lang yata naramdaman ulit ang bagay na, ito. The last intense time that I got jealous, was back in Batangas years ago. Bukas na, Darius. Kapag nagpumilit ka pa ay mag-check-in ka na lang sa ibang kwarto, banta ko. Tumahimik na siya. Noong nadaanan ko siya sa couch, para makapunta sa bathroom ay sinusundan niya lang ako ng tingin. Pinatong niya ang kamay sa armrest, at prenteng samandal doon. Nakasimangot ako ng dumaan. Pagpasok ko sa loob ng bathroom, ay kinailangan ko pang titigan ang sarili ko sa salamin pero ngayong gabi, kahit anong gawin ko, ay hindi ko talaga maitangging nagseselos ako. And it's not just jealousy. It hurts. Naghilamos ako at ginawa ang night routine ko para makatulog na rin. Pakiramdam ko ay napagod ako ngayong araw. Suot ang puting satin nightgown na pantulog, ay lumabas na ako ng banyo. Naabutan ko si Darius na nasa couch pa rin. Bumaba ang tingin niya sakin. Pagtapos ay huminga ng malalim. Sa sofa ka matulog, mapait na sabi ko, at tinungo na ang aking kama. Nagkatinginan kami, at pinanindigan ko na seryoso ako roon. What? I'm serious. Sabi ko nang magsalubong ang mga kilay niya. Can I at least use the bathroom? Tanong ni Darius. Dahil parang pinagbabawalan ko na siyang gumalaw rito. Biglaan ko lang din naman kasi siyang bisita. Ayaw ko sana siyang kausap, kaso hindi ko mapigilan. Tumango lang ako, at sumampa na sa kama ko. Pumailalim agad ako sa aking kumot at nagtaklab. Sumimangot ako habang iniisip yung mga sinabi ni Tita Michelle kanina sa dinner. Tama naman siya, desenteng babae si Kemi. K-dad niya si Darius. Bagay silang dalawa. And she's already successful, at ang success na mayroon siya, ay talagang pinaghirapan niya. Alam ko yun, dahil minsan ko na siyang naipa-background check. And I can't believe, na ang babaeng minsan kong pinagbuntungan ng iniis,
noong unang meeting ko rito sa Pimentel Hotel, ay ang babaeng iyon. Kinaikit ko ang mga mata ko, sinisikap na makatulog. Sa mga tumatakbo sa isipan ko, ay nawala na nga roon na kasama ko pala si Darius. Sa sobra kong inis sa sarili ko, hindi ko na namalayan iyong luha ko. At normal ba ito? I feel so small, my own insecurities are eating me. Wala naman akong insecurity sa sarili ko. I know I'm doing just fine. Pero pagdating kay Darius, pakiramdam ko ay ang daming kulang sakin. That no matter how hard I try, I will never deserve him and his love. Kinagat ko ang labi ko, pero tuluyang kumawala ang aking hikbi. I wiped my tears, nang maya-maya lamang ay naramdaman ko ang paglubog ng kalahating parte ng kama. Kulang na lang ay dama pa ako, at ay sabsob ang mukha sa malambot na unan, para matigil na ako at para hindi niya ako guluhin. Monica, marahang tawag ni Darius. Ramdam ko ang init ng paghinga niya sa aking tainga, kaya alam kong malapit lang siya. His hand went to my waist. I know you're still awake. Mag-usap muna tayo. Let's not let this night pass without talking about it. Sumimangot ako at humikbi muli. Ayaw kong makipag-usap, Darius. Just sleep. I felt his hot lips on my shoulder. Hindi ako makakatulog, Monica. Hindi pa rin ako sumagot. Lalo kong binaon ang hikbi ko sa unan. Gusto kong isipin na baka ay nababaliw na talaga ako kay Darius, o kung hindi man ay malapit na. Malalim siyang napahinga, hanggang sa unti-unti akong binitawan. Lalo tuloy akong nakaramdam ng inis, at mas tumindi ang pag-ahon ng iritasyon sa dibdib ko. Tumahimik ang paligid at hindi ko na siya narinig. Akala ko ay tinungo na ni Darius ang couch, para doon matulog, kaya naman sumilip ako. But to my surprise, he's just beside me. Dahil malawak ang kama ko, ay hindi ko siya naramdaman, lalo pat may espasyo sa pagitan naming dalawa. He's topless. Nakasandal siya sa headboard ng kama, at pinagmamasdan ako. Noong magkatinginan kami, ay agad siyang napahinga ng malalim. Nagsalubong ang mga kilay niya at tinitigan ako. Monica, why are you crying? Tanong ni Darius nang mapuna ang luha ko. Kinagat ko ang labi ko. Kahit anong tanggi ko ay sobrang sama pa rin ang loob ko sa naging usapan. Inalis ko ang kumot na tinatabon sa sarili at bumangon ako. May palagay akong namumula ang sulok ng mga mata ko sa kakapidyo na nakakainis na mga luha. I bit my lip. Hinarap ko si Darius at hinailan niya rin ako palapit, hanggang sa maupo ako sa kanyang kondangan. Niyakap ko siya, at inikat ang mga kamay sa kanyang batok. Darius, please, tell me that you're not getting married yet, umaasang sabi ko. Pinunasan niya ang luha ko at tumango. Darius's eyes were sleepy, and there was a smile on his lips. Hindi pa, sagot niya. I bit my lip. Bumaba ang tingin niya sa labi ko. His thumb caressed the side of my lower lip, at lalong namungay ang kanyang mga mata. May hinihintay pa ako, bulong ni Darius sa napapaos na boses. Hindi na ako nagtanong pa kay Darius tungkol kay Kemi. Hindi ko rin naman gusto ang nararamdaman kong selos, at hindi rin maganda, kung papairalin ko ngayon ang insecurities ko, sa isang babaeng wala namang masamang ginagawa sakin. Hindi na talaga umuwi si Darius, at sa hotel suite ko na natulog. He was just hugging me until I fell asleep. Paggising ko ay gising na siya. Akala ko nga ay umalis siya, kaya pagmulat ko at nakita ko siyang nasa couch, ay halos lumukso ang puso ko palabas. Sa sobrang sama ng loob ko kagabi, halos hindi mag-sink in sa akin na nandito si Darius. Good morning, Monica. Good morning. Akala ko ay umuwi ka na. Tanging nasabi ko paggising. Nataranta tuloy ako, dahil ang kalat pala ng suite ko. There are papers everywhere. At may mga kung ano-ano pang hindi ko pa na-check. Nag-init ang mukha ko sa kahihiyan. Nagligpit ka. Tanong ko kay Darius, nang mapansin kong nakasalansan na ng maayos iyong mga pinagpupuyatan kong papeles. I've been working, that's why. Tumango lang si Darius. Nang mahulog iyong kumot sa katawan ko, ay bumagsak ang tingin niya sa aking suot. Sumanghap ako at dali-dali nang nagpaalam patungo sa banyo. Walang mapaglagyan ang pintig ng puso ko. Nagmadali na ako sa banyo.
Naligo na rin ako, at paglabas ko ay naroon pa rin si Darius. Naabutan ko siyang nagbabasa ng isang magazine, mula roon sa mga binigay sa akin ni Hazel, na hindi ko pa natitingnan man lang. Noong una ay wala pa akong balak na pansinin man lang siya, pero nang maupo ako sa kanyang tapat, at mapansin na iba ang tingin niya sakin, napaisip na talaga ako. What? Kanina mo pa ako tinitingnan ng ganyan. Humalukip-kap ako. Darius heaved a sigh. Hindi ko malaman kung ano bang klase ng tingin yung ginagawad niya. It's as if he's hiding a smirk. Nangungunot din ang kanyang noo. What is this, Monica? Mahina niyang tanong. Nagtaka naman ako. Binaba ko ang pamunas ng aking buhok, at hindi na maiwasang lumapit sa kanya. Iyon palang hawak niya na magazine ang tinutukoy niya. Ang alin ba, Darius? Pagtatanong ko, at kinuha na rin ang magazine. I didn't know you're reading those kind of stuff, marahang sabi ni Darius. Pinasadahan ko ng tingin ang isa sa mga magazine, na bigay ni Hazel. Last week pa yata iyon nandito, at hindi ko pa naman na-check, because I've been very busy. Natigilan ako at napagtanto ang dahilan, kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Darius. It's adult magazine. Kahit ako ay muntik nang mawala ng kulay ng mga lobby, nang makita ang nakalagay roon. Sa cover pa lamang ay kaduda-duda na. It's about kissing. About exploration. Parang gusto kong sigawan si Hazel. Saan niya ba ito kinuha? Senaryo ko agad ang magazine, matapos makabasa ng ilang pahina mula rito, dahil binuklat-baklat ko iyon para tingnan. This is not mine, agad kong sabi, dahil iyon naman ang totoo. Darius playfully chuckled. It's okay, Darius, promise. Hindi talaga sakin ito. Binigay lang ito ni Hazel. Hindi ko pa ito natitingnan. I didn't know they're like this. Oh, tiningnan ko ang iba pang magazine, and they're almost the same. Darius just smiled, watching me in panic. Kung may ipupula pa ang mukha ko, ay malamang nagawa ko na. Baby, it's okay. Darius whispered and bit his lip to stop himself from smirking. These are not mine. Why would I want to learn about kissing? Tinapon ko yung magazine sa kung saan. At bakit ko ba naman binasa yung ilang pahina roon? I feel like I'm getting burned in hell. Ayos lang, Monica. If you need someone to practice on, just make sure it will be me. He smirked. Parang wala lang kay Darius yung mga nabasa. At talagang mukhang kanina pa siya nagbabasa, dahil kanina niya pa iyon hawak. Kaya pala iba ang tingin niya. He's the one who needs help, not me. Nag-init ang mukha ko, more so when he pulled me again. Dahil wala kaming ginawa kagabi, ngayong umaga ay nauwi kami sa paghahalikan. Napapikit ako habang gumagalaw ang lobby ni Darius sa akin. I smirked and kissed him more, too. Darius, I whispered when his hand started moving again. Your satin night dress gave me a sleepless night, he whispered. Napayakap ako sa kanyang leeg, habang hinahayaan siya. Kinulong ko ang aking labi at mga helanghing sa kanyang leeg. Darius, wala ba akong gagawin? Darius clenched his jaw, at lalong namungay ang mga mata niya sakin. I won't be able to stop myself anymore, if you initiate this, napapaos niyang sinabi. I bit my lip. Tinitigan ko siya bago dumampi ang labi ko sa kanyang labi. I licked his lower lip and moved my hot mouth on his jaw. Napagalaw ako lalo sa kanyang kondongan, habang hindi siya tumitigil. Kagat ko na ang labi ko, para lang mapigilan ang sunod-sunod na tawagin ang pangalan niya. He watched me more, until my lips reached his neck. I kissed, licked, and bit on him, almost marking him mine. He's really driving me insane. Sa araw din na iyon ay nakita ko si Kemi. I was in a meeting with her. Hindi ko maiwasan na sa halip na ituon ang atensyon sa pinag-uusapan sa meeting, ay napapasulyap ako kay Kemi. She's quiet the whole meeting. Lagi rin siyang walang further questions, kabaliktaran ng sakin, dahil talagang metikuloso ako pagdating sa details. I want to know every part of the plan. Kemi Hermosa is beautiful. I can't deny that. She's taller than me, a bit tanner, with long jet black hair. She looks soft,
Maybe softer features than mine. Do you have any further concerns, Miss Pimentel? Tanong ng isa sa mga board members. I just smiled. Nothing. That's enough for now. Natapos ang meeting at tumayo na rin sina Kemi, kasama yung mga kaibigan niya. I noticed that she's closer to most of the employees here. Lumabas na rin ako agad. My secretary brought my bag for me. Kemi, bibisita ka sa kanya. It's your third time visiting him, ha? Nakangiting sabi ng isang babae. Ngumiti si Kemi. She was blushing. Oo, dadalan ko siya ng lunch. Maaga rin namang natapos ang meeting. I wonder, sino kaya iyon? Does she have a boyfriend or something? Hindi ko na tinapos ang pakikinig, dahil lumampas na rin kami ng sekretarya. Hindi rin naman ako tsismosa kaya hinayaan ko na. Pagdaan ko pa lang ay tumingin na sila sakin pero walang nagsalita. They didn't even greet me. Hindi ko na lang iyon pinansin, at nagtuloy-tuloy na. Good afternoon, Ma'am Monica. Maaga pong natapos ang meeting ninyo. Bati ng security guard ng kumpanya. Opo, kuya, mabuti nga po, Ngumiti ako. Bilang lang yata ang bumabati rito sa akin sa hotel, but I don't really mind, as long as wala akong naririnig na mga salita, I think I can handle it. And I'm used to this kind of treatment. Pakiramdam ko'y lagi naman akong hindi sineseryoso ng mga tao. Whenever I smile and greet them, tingin nila'y naglalaro lang ako rito, at puro pa cute, at masyado pang bata para seryosohin. Whenever I don't smile, and ignore them, tingin nila'y napaka-maldito ko, at mataas ang ere. Seriously, saan ba ako lulugar? Saan tayo, ma'am? Tanong ni Adriano. Sa mansyon, Adriano. Ako na ang baalang pumunta sa planta. May usapan kami ni Darius, sabi ko pagkaupo sa backseat. Mukhang nagiging close na kayo ni Sir Darius, Ma'am Monica. Nangingiting po na ni Adriano, na ikinangiti ko na lamang di. At dito na po nagtatapos itong kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.